Ang passage po natin is from Ephesians chapter 2 verses 19 up to 22. But ang title na nilagay ko sa ating pag-aaral ngayon is Built Upon the Rock, yung theme ninyo. And then ang subtitle ko is Christ, the cornerstone of His church. So, ang 45 years is an important milestone, no? And usually gano'n naman pag 5 years, 10 years, tapos ito 45 years, no? 5 taon na lang. Half century na ang inyong iglesia. Can you imagine that, no? Now, during those years, ng 45 years, many things have changed. Sa pag-uusap namin nila, Pastor Franco and others, talagang kung ano-anong mga bagyo, mga blessings, maraming mga ginawa ang Panginoon Diyos sa inyong kalagitnaan. No? Unang nagpadala ng American missionary dito, and then yung mga nauna, yung family ng yung papa nung brother na kasama namin kanina, siya yung isa sa mga unang nag-open ng mga Bible studies sa mga bahay dito sa Kalulot, no? And so, maraming ginawa ang Panginoon Diyos. 1981, if my memory serves me right, nakatayo kayo ng building, and then eto, continuing. But then, it's not always blessings. Na daanan ng konti ng ating worship leader na for the past 2 years, so I suspect, ito na siguro yung sinasabi niyang, may bagyong matindi na dinaanan itong iglesia ninyo, na mga very close friends ninyo, family members pa siguro ang nawala at napunta doon, no? And so, ang dami niyong dinaanan, and yet, despite all of those difficulties, pains, joys, victories, umabot kayo ng 45 years. Imagine, yung mga iba nga, pagdating ng pandemic, kabubukas pa lamang siguro a few years before the pandemic, pag pandemic, nagsarado na. Nagsarado na dahil lang sa pandemic. Kayo, dumaan din kayo ng pandemic, pero ito pa kayo. So, as we celebrate the goodness of the Lord, we want to keep etong dalawang tanong na ito, no? Yung kanina, tinignan natin more on, parang wag natin kakalimutan ang faithfulness ng Panginoon Diyos. Kahit ano pa nang dinaanan natin sa buhay natin, the Lord has been so faithful. Kahit na yung panahon na may bagyo, alalahanin natin, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. No, yun ang binigyan ko ng diin kanina, na ang Diyos ay kumikilos sa inyong kalagitnaan. Pero ang gusto kong bigyan ng diin ngayon, ito na tayo ay isang iglesia. What has God built His church upon? No, saan tinayo ng Panginoon Diyos ang kanyang iglesia? And what is He building His church to become? Ano nais niya? By the way, pag sinasabi kong church, sorry, siguro may mga bago siguro dito, pagka-church, pag sinasabi kong saan tinayo, nasa isipan nyo kaagad, nga, ano kayang pundasyon nitong building na to? Hindi, pag sinasabi nating church, we're talking of people, iglesia, mga tao, hindi yung church building. So kaninang umaga, we looked at the 45 years through yung words ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3. Pero ang nais kong bigyan ng diin ngayong gabi, I want us to move from what God has done, ano ginawa ng Panginoon Diyos through the history of this church, to what God has made His church and what He is still building it to become. Okay? So yung nauna, ano ginawa ng Diyos noon? Siya yung sentro. Siya yung kumikilos. Praise God sa mga ginamit ng Panginoon. Pero kung hindi dahil sa Kanya, hindi kayo abot ng 45 years. Pero yung pangalawang gusto nating tingnan ngayong gabi, anong plano ng Panginoon Diyos? Ano ginagawa ng Panginoon Diyos? Saan niya ba talaga tinayo itong iglesyang ito? At ano mga dapat nating talagang patuloy na gawin? And what is He building it to become? Kayo, bilang tao, bilang mga miyembro ng Kalulot Baptist Church. So Ephesians chapter 2 shows us that the faithful God we remembered this morning is still at work. Kumikilos pa rin ang Panginoon Diyos. He is building His church. Kaya nga ang ating anniversary theme, we are built upon the rock. At dito sa Ephesians chapter 2, makikita natin ang litrato ng isang building, and specifically, pinapakita si Jesus Christ as the cornerstone. So, si Jesus Christ occupies a decisive place in the whole structure. So again, while, yes, kanina sabi ko, we're not talking of buildings, we're talking of
people, pero yung litrato na ginagamit ni Apostle Paul dito, building. Pero unique yung building. Mamaya, pagdating natin dito sa passage na to. Now, everything God is building must be properly related to Him. Yun ang gusto niya. Siya ang nagtayo ng building in a sense, siya ang kumikilos, gusto niya, lahat ng galaw doon sa loob ng iglesia, sa loob ng mga tao, may connection sa Kanya, may connection kay Jesus Christ. And using Ephesians chapter 2, verses 19 up to 22, nais kong ipakita sa inyo ang tatlong katotohanan. Ang isa, God laid an unchanging foundation. Yun yung una. The church is built upon the truth na ni-reveal ng Panginoon Diyos through the apostles and the prophets. Ikalawa, Christ Jesus Himself is our cornerstone. He occupies the supreme place in His church. And then ikatlo, God is building us into His holy dwelling. So si Kristo, He joins people together, pinalalago sila sa kabanalan, and then He dwells among them through His Spirit. And so sa pamamagitan nitong tatlong verses na ito, ilagay natin sa ating isipan itong tatlong katotohanan ito. Una, again, the foundation God has laid, yung pundasyon na tinayo ng Panginoon, the cornerstone that He has given, and the holy temple He is still building. Now, bago natin tutukan itong mga verses na to, dapat muna nating maintindihan, paano ba si Paul nakarating dito sa sinasabi niya sa verses 19 up to 22? Kasi hindi na lang siya biglang tumalon dito eh. Meron munang chapter 1, di ba? Kung nabasa na niya yung Ephesians, may kita niya doon, yung spiritual blessings natin in Christ, nilista niya doon, then pagkatapos niyang ilista, nag-pray si Pablo, and then pasok siya dito sa chapter 2, and dito sa chapter 2 natin may kita yung ating text. Pero isa-isahin natin, ano yung mga dadaanan niya, particularly dito sa chapter 2. Dito papakita niya, paano pumasok itong litrato ng church na pinakita niya dito sa verses 19 up to 22. Tingnan niyo yung unang ginawa niya dito sa chapter 2, verses 1 to 10. Hindi ko nababasahin, pero paliliwanag ko lang quickly. Dito pinakita niya, from death to life. Mula sa kamatayan, spiritual death to spiritual life. So, si Pablo nagsimula sa Ephesians chapter 2 by showing how sinners become part of God's people. Klaro ang kanyang sagot, it is not by self-improvement, it is not by religion, it is not by human effort. Dapat kumilos ang Panginoong Diyos. Now, sa akin, very touching yan kasi dati magpapari ako eh. And then later on, lumabas ako sa pagpapare kasi ang feeling ko, parang napaka-hipokrito ko. May bondage ako sa lust, sa sexual sin. And then sabi ko, pag naging pare ako, baka makarape ako ng madre. Sabi ko, labas na ako dito. Fourth year high school pa lang ako. Pero from there, naiba ako ng religion. From Roman Catholicism, naging Hindu ako in a sense. No, si Maharishi Mahesh Yogi, yung founder ng Transcendental Meditation, doon ako nasama sa kanyang grupo. At isa sa binibigyan ng diin ni Maharishi, sabi niya, it is immoral for anyone to teach na ikaw ang nagkasala, ibang tao magbabayad para sa iyong kasalanan. Alam ko na nung time na yon, pinatatamaan ito si Jesus Christ. Parang yan na yung pakiramdam ko eh. And then, base sa kanyang pagtuturo, kumbaga, sarili mong kayod para ikaw ay maging katulad ng Panginoon Diyos. Sarili mong, anong dapat mo gawin? By means of meditation. So bibigyan kami ng mantra, magme-meditate kami. Then sabi ni Maharishi, yan si Jesus, yan si Muhammad, yan si Buddha, are all personifications of the impersonal God. Kaya lahat tayo, pwede tayong maging katulad ni Jesus, maging katulad ni Buddha, maging katulad ni Krishna. Ito lang gawin natin, mag-meditate kayo regularly. And pagka 10% ng isang community, isang bansa ay nag-meditate at the same time, wow! Magkakaroon ng kumbaga, kingdom come. O, kaya nga pati nasama dun yung sino ba tong grupo na to na kumanta ng Jai Guru Deva, nothing's gonna change my world. Ay, mga nakakalala sa inyo, noong time na yun. Limutan ko pangalan ng grupo na yun eh. Ha? Beatles. Beatles. Yan. Nasama sila doon. No?
Ganon. And again, it's all by self-effort. Pero dito sa Ephesians chapter 2, verses 1 up to 10, pinapakita dito na, sandali muna, noong una, verses 1 to 3, sabi ni Pablo, ang mga tao were spiritually dead in trespasses and sins. We followed the course of the world, lived under the influence of the ruler of the power of the air, and followed our sinful desires of the flesh and of the mind. And so ang tanong, anong hope nito? Paano ito from spiritual death maka-experience ng spiritual life? So again, base dun sa mga nadaanan ko, you do it your way. Gusto mong makapunta ng langit, magpakabait ka. Mga taxi drivers na sinesharean ko, sabihin nila, talagang taasan mo ang score mo, ayusin mo. Pagka naging maayos ka, maging mabait ka, pasok ka sa langit. Pero dito sa passage na tinitingnan natin, tingnan niyo sagot ni Paul. Spiritually dead ka, anong solusyon? Sabi niya sa verse 4, but God. You must pause. Teka muna. Hindi sinabi dito, para ikaw ay malipat from spiritual death to spiritual life, but you do this. Ito ang gawin mo. Magsumikap ka. Hanapin mo yung katotohanan. Subukan mong ganito, ganyan, magpakabait ka. Hindi, sabi dito, but God. Ganito to, spiritual death, kung walang pasok yung but God, patay ka. Wala ka ng pag-asa. Pero dahil sabi, but God, at anong ginawa ng Diyos? Being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. It was because of God. Kaya tayo naliligtas because of grace. Pag sinabing grace, nauna ang Panginoon Diyos. Hindi tayong nauna. Hindi tayo naghanap sa Panginoon. All the while we thought, kaya ako nakita ang Panginoon. Ako kasi naghanap eh. Hindi. Kaya ka naghanap kasi kumilos muna ang Panginoon Diyos sa iyong puso. Kung hindi kumilos ang Panginoon Diyos sa iyong puso, bulag ka. Hindi mo hanapin ng Panginoon. Makarinig ka ng Ebanghelyo, maiinis ka pa. Ano ba yan? Yan ba ang paraan para maligtas? Paano ako maliligtas? Maniniwala ako sa isang anak ng karpintero na ang mga followers niya, mga mangingisda lang, naghudas pa yung isa. And then pagkatapos nun, namatay siya, pinako sa krus, sa kanya ako mananampalataya. Parang, it's really absurd. Pero yun ang sabi ni Paul And then, it is all by grace. Kaya sabi niya sa verse 8 up to 10, for by grace, you have been saved through faith. And then, tinan niyo na naman ang pagbibigay ng diin. And this is not your own doing. Hindi dahil sa sarili mo, kaya ka naligtas. It is the gift of God. Medyo nagdidebate pa yung mga scholars dyan. Are we just talking about the whole of salvation is the gift of God? Or even faith itself is the gift of God? Kung di ka binigyan ng regalo ng Panginoong Diyos na yun, hindi ka magre-repent, hindi ka mananampalataya sa Kanya. Not a result of work so that no one may boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ito yung unang makikita natin bago pumasok yung issue ng iglesia. Sabi ng Panginoon Diyos dito, ni Paul rather, sabi niya, from death to life because of God. But God. Tapos sunod, from alienation to reconciliation sa Ephesians chapter 2 verses 11 up to 18. Ang tanong na sinasagot kumbaga ni Pablo dito is, why does Christ do, or what does Christ do with people who were separated from God and from one another? Ano ginagawa ng Panginoon Diyos sa mga taong nahiwalay sa Kanya at hiwalay sa isa't isa? Alam niyo, issue pinag-uusapan dito, Hudyo at saka Gentiles Tayo kasi wala tayong ganong classic experience, kaya hindi natin masyadong nararamdaman yun yung klase ng separation nila. Matindi ang separation ng Hudyo at saka Hentil. No, kahit na ikaw ay Gentile at kumbinsido ka sa religion ng Judaism noong time na yon, kahit na sumasama ka na, may limitation ka, hindi ka pwedeng pumasok dito sa area na to ng temple. Pag Gentile ka, merong nakalagay dito, bawal kumbaga ang tumawid dito or else papatayin siya. Hindi basta-basta yon.
Oo, magiging magkaibigan na kayo, pero merong certain point, inaalala lang nila lagi, Gentile ka, hindi ka kasama ng covenant people eh. Kaya tinan nyo, beginning in verse 11, itong reminder ni Paul sa mga Gentile believers, una sabi niya sa kanila, kayo mga uncircumcised. Ayoko na lang Tagalogin yan, hindi magandang tunog eh. Pero yung kabila, circumcised, yun ang feeling ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Verse 12, ano sabi niya? Remember that at one time, you were at that time separated from Christ. Again, ang sinasabi niya rito, kausap niya dito mga Gentiles, and we can identify with this. Gentiles tayo eh, hindi tayo Hudyo eh. Palagay ko talaga, walang Hudyo dito sa ating kalagitnaan eh. Puro tayo Gentiles. O, sabi niya dito, you were separated from Christ, alienated, excluded from the commonwealth of Israel, strangers to the covenants of promise, without hope, wala tayong pag-asa, and without God in the world. Yan ang condition ng lahat ng Gentiles base dito. Kumbaga noon, dalawang klase lang ang tao sa mundo sa panahon ni Jesus Christ. Mga Hudyo at mga Gentiles, mga covenant people of God at mga walang kakoneksyon sa Diyos. Without God in the world, without hope. Tapos verse 13, ito naman, but now, pagka nakakakita kayo ng mga but now, parang underline na ito, ano itong nangyari ngayon? In Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Ang ibig sabihin ng blood of Christ, hindi yung dugo lang, kundi dahil nung pinatay si Jesus, nabuhos ang kanyang dugo, nabuhos yung kanyang buhay dahil sa kanyang sacrificial death para sa atin. Yun ang ibig sabihin. Pag nakita niyong brought near, napalapit sila, na-reconcile sila sa Panginoong Diyos. Pero later may kita natin, hindi lang sa Diyos, but even to the Jews. How? By the blood of Christ. So again, everything changes. Yung unang nakita natin from death to life, ngayon, from alienation to reconciliation. Paliwanag ni Pablo sa verse 14, sabi niya, Christ Himself is our peace. Si Jesus Christ ang nag-cause na nagkaroon ng pagkakaisa ang Jews and Gentiles. Siya ang sumira noong dividing wall of hostility. He created two groups as one new humanity in Himself. Pero hindi lang ang Hudyo at ang Gentile ang pinag-isa niya, pati yung separation between God and mankind, pinagsama ng Panginoon. And now, because of Jesus Christ, we have access in one Spirit to the Father. Again, minsan di natin nare-realize kung ano tong access na to. Yung mga highest ranking angels doon sa langit na merong mga pakpak, tinatakpan nila ang kanilang sarili at mga pag lumalapit sila sa presensya ng Panginoon. Pag nag-pray sila sa Panginoon Diyos, hindi lang isang beses sasabihin na holy, sabihin nila, holy, holy, holy. Sa sobrang kabanalan ng Panginoon Diyos, ang isang pure na angel, ang feeling niya siguro, makasalanan pa rin siya sa mata ng Panginoon. Di ka basta-basta makakalapit sa Panginoon. And yet, ito dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin, binayaran niya yung ating mga kasalanan, yung perfect righteousness ni Jesus Christ, nilagay niya sa atin, kaya parang ang damit natin yung perfect righteousness ni Christ. Pag tinignan tayo ni God the Father, hindi niya tayo tinitingnan makasalanan o hindi naabot yung kanyang perfection. Ang tingin niya sa atin, we are as perfect as God is. And so we can have access to His throne. Again, it is because of Jesus Christ. May dalawang naging direksyon yung pagkamatay ni Kristo. Na-reconcile tayo with God at na-reconcile tayo with the Jews. Ito yung gusto niyang ipakita dito. And then, eto na ngayon, after na ipakita niya yung dalawang litrato na yon, now, He brings us to verses 19 up to 22. Gusto niyang ipakita dito that those who are reconciled to God, those Gentiles reconciled with the Jews, are now being joined together into one dwelling for God. Ginagawa niyang holy dwelling ng Panginoong Diyos itong pinag-combine ng mga Jew at mga Gentile na to. And so, ang third thing na makita natin dito sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22 is from strangers to God's dwelling. Again, tingnan niyo ang verse 19. I want to draw your attention na naman dito sa mga salitang ito. So then, kanina, but God
Tapos, but now, and then, so then, conclusion na niya to. Because Christ has given life to those who were dead, yung spiritually dead, naging spiritually alive, and because yung mga alienated, yung separated, has been reconciled, something entirely new now exists. God has formed a new people. They are no longer strangers and aliens. Pag ginamit yung salitang aliens dito, hindi yung aliens na iisip natin, mga Martians ba to? At hindi ano? Ibig sabihin ng stranger dito, someone who does not belong. Hindi yan kabilang ng pamilya, stranger yan, estranghero yan. Pag sinabing alien, it means temporary resident ka lang doon sa lugar na yon. You lived among the people, but you do not enjoy the full rights and security of citizenship. Para pumunta ka sa ibang bansa, lagi kang may dalang passport. Passport lang. Pag nakita ka ng polis, tapos alam na hindi ka residente doon, tanong lang, passport. Pero pagka tagarong ka na, kailangan mo mang passport. Di ba kailangan? Sa inyo ba, may naglalakad dito sa kalye rito, may dala-dala kayong passport? Di ba? Pero pag foreigner ka, ikaw ay alien, hindi ka taga rito, gaano ka nakatagal dito? Pati nga passport mo, titingnan kung anong date, kailan ka dumating, kailan ka dapat umalis dito, or whatever. No, pero yun yung point na gusto niyang ipakita. Pero ngayon sabi niya, you are no longer strangers or aliens. You are now fellow citizens with the saints. Yun yung unang gustong ipakita ni Apostle Paul dito. And this is related to, kumbaga, parang citizenship yung pinag-uusapan dito eh. Ngayon, sabihin na natin, taga-ibang bansa ka ngayon, citizen ka na ng Pilipinas. Yun yung unang pinakita niya, citizen. Pero tinan nyo kung paano dinidevelop ni Paul ito, no? Nag-start dati you were strangers, aliens, ngayon you are fellow citizens with the saints, and then sunod, sabi niya, he now brings the relationship even closer. Sabi niya, they are also members of the household of God. Kanina part ka lang ng kingdom. Ngayon, part ka na of the family of God. So that now, kapatid na. Hindi lang kapa-Pilipino, hindi lang kapitbahay. Kapamilya na. At hindi lang yon, tatay mo na si God. Oh, pwede ka nang lumapit diretso sa Panginoon Diyos. Kausapin mo siya. Minsan ganun ang nangyayari. May kita natin sa church, naalala ko noon eh. Sabihin ng isa, Jurem, pakipag-pray mo naman ako. Ba't ako magpe-pray? Di ikaw mag-pray. Hindi. Malakas ka kasi doon eh. At tinan nyo, ano ibig sabihin malakas ka doon? Meron kang relationship doon na wala sila eh. Yung iba, hindi nila alam kung ano gagawin. Paano ba mag-pray? Paano ba ano? Ikaw mag-pray. Sige, ako na nga. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tapos, Hail Mary, full of grace. Glory be to the Father. Yun lang, alam nilang prayer. Kasi kapag nag-pray ka, tulad ng mga narinig natin kanina, kinakausap nila ang Diyos eh. Alam niyo, by the way, isang bagay yun na nakatulong sa akin sa salvation ko eh. Matend ako sa isang full gospel businessmen's fellowship. Nung time na yon, mga 1980s, ibang galaw ng Panginoon Diyos dito sa bansang ito. And nung time na yon, again, ginamit lang ng Panginoon Diyos ito, no, by His providence. Meron silang invited speakers dun sa full gospel businessmen's fellowship. Isang pare talaga, isang former astronaut, at saka isang businessman. Silang tatlo, lahat sila, they were all talking about their relationship with Jesus Christ. Ang pinaka nagulat ako, doon sa pare, ewan ko kung pare pa yun hanggang ngayon. Pero basta nung nag-share yung pare, buhay na buhay si Jesus Christ. 4 na taon ako sa loob ng seminaryo. Never akong nakakita ng isang pare na ganun magsalita na when he talked of Jesus, buhay si Jesus Christ. Napaisip talaga ako ng mabuti nun. Ano to? Pero yung access nila sa trono ng Panginoon, yung feeling nila, whatever that may be, all I'm saying is, according to the Word of God, every genuine Christian, merong ganong access sa trono ng Panginoon. You can really talk to God. You can really talk to Jesus Christ, and hindi lang from a distance. The Bible says, He dwells in you. Your body is the temple of the Holy Spirit. Noon, talagang problema ko noon, takot na takot ako sa multo eh.
Pag nagkwento yung katulong namin nun, may sabi niyo, dapat maglagay ka ng bawang sa para yung mga aswang doon sa and may nabalitaan pang may aswang daw doon sa kapitbahay. Hindi makatulog. Meron akong bawang doon sa tabi. Takot talaga ako. Ilocano kami sa San Narciso, Zambales. Ang turo sa amin ng matatanda, pag dadaan ka dito, ano sabi mo? Dayo-dayo apo. Sa Tagalog, tabi-tabi po. Kinakausap mo yung mga multo at mga duwende at mga tabi-tabi po, ganito. So, takot ako doon. Ngayon, iba na. Pagka ako, in Jesus' name, nagaganon na tayo ngayon, di ba? Parang sabi natin, greater is He that is in me than he that is in the world. I have access to my Father. So yun ang pangalawang pinakita, from fellow citizens with the saints, members of the household of God, and then, sumunod, mas lalo pang lumalim. Sabi niya dito, being joined together, and then he moves on, being built together into a dwelling place for God by His Spirit. Hindi lang tayo naging part ng citizens of God's kingdom. In fact, ang citizenship natin sa langit na nga eh. Hindi lang kayo mga Filipino citizens. Yung mga nasa 60 dito, kung kayo ay Christian, di ba minsan ang biruan dual citizen ka na pagka nag-senior citizen. Hindi, sinasabi ko, triple citizenship ka na ngayon. Bakit? Pilipino ka, senior citizen ka, heavenly, citizen of heaven ka pa. So triple. Diba? Yan yung sinasabi rito. Pero hindi lang yon, you are members of the household of God, pero more than that, you become a dwelling place for God by His Spirit. So tingnan niyo kung paano ginagawa ni Pablo dito, at yun ang gusto niyang bigyan ng diin, itong aspect na to ng dwelling place for God by the Spirit. Now, this raises several questions. Again, upon what has God built His church? Anong tinayuan nitong iglesia na ginawa ng Panginoon? What place does Christ occupy dito sa building na to? How are so many people, many different people joined together, and what is God building them to become? Ano ginagawa ng Panginoon Diyos sa kanila? What are they to become? So, dito sa mga bagay na to, yung mga questions na yon, masasagot dito sa verses 20 up to 22. Papakita dito ni Pablo, unang-una, ano yung pundasyon na ang Diyos mismo ang naglay para sa kanyang iglesia. So, I begin with the point, God has laid an unchanging foundation. At itong mga babanggitin kong mga points na to has implications dun sa understanding natin with the church and how we are to continue on in the next generations or the following years na ibibigay ng Panginoon for your church. So una, God has laid an unchanging foundation. Tingnan niyo sabi ni Pablo patungkol sa iglesia, they are built on the foundation of the apostles and prophets. Pansinin niyo, no? Si Pablo, hindi niya sinabing, we are built upon ourselves. We are built, and by the way, yung built dito is passive. Ibig sabihin, hindi yung sila yung nag-build. Kung hindi, tinayo sa kanila. Tinayo sila. Built, it reminds us that God is the builder and we are His work. Kontra dun sa tinuturo ng maraming mga relihiyon na ikaw ang magsumikap, ang Christianity, hindi. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang naglagay sa atin, nagtayo sa atin dito sa pundasyon na ito. So, ang iglesia is not a human invention. It is not because of human planning or creativity or ang galing ng mga organizers. No, it was Jesus Christ who purchased the church with His blood. And God is building it according to His eternal purposes. Kaya pag sineselebrate natin ng isang church anniversary, yes, praise God. We thank the Lord for the faithful pastors. We thank God for the founding members. We thank God for the teachers na na-raise, mga workers, mga generous supporters. We thank the Lord sa mga ginamit ng Panginoon. But then, none of them was the true builder. Again, sabi dito, no? Built on the foundation. Passive yun. It was God who built the church. So we must recognize ang Panginoong Diyos ang may gawa na to. So the church belongs to God because the church is His. Hindi ito sa atin. Sadly, minsan, may mga
churches na pag pamilya ang nagsimula, parang yung lolo siya, yung pastor, dapat yung kanyang anak ang maging pastor din. Dapat yung apo maging pastor din. Parang sa kanila lahat, nagpatayo na school. Sinong na school? Amin din yung school na yan. Yan ang tingin ng pastor. Yan ang tingin ng pamilya. Amin ito. Kulang na lang, imbis na sabihin, pangalan ko, Jurem Ramos, ipangalan yung church namin na Jurem Ramos Christian Church. Hindi ganun Sa Panginoon ito. Kahit na sino pa yung nagsimula na, again, we praise God sa ginamit ng Panginoon Diyos. Pero hindi maganda yung sabihin mong, eto church ni ganito. Ako, mataas ang pagtingin ko kay John MacArthur. Pero hindi tama na sabihin ko na ang Grace Community Church, church ni MacArthur. Hindi. Church ng Panginoong Yesus to. Okay, so, saan daw ang foundation? On the foundation of apostles and prophets. Of course, alam natin kung ano yung apostles, di na kailangan ipaliwanag yun. Pero yung mga prophets dito, sa tingin ko, it is not referring to the Old Testament prophets. Ang arrangement ng pagkakasulat ni Pablo dito is not prophets and apostles, kundi apostles and prophets. At ang dami ka na nakitang commentaries na sinasabi nila, pinapakita rito, these are New Testament prophets. Kaya itong ginamit ng Panginoon Diyos dahil sa pinakita ng Panginoon sa kanila and they declared kung sino si Jesus Christ, yung kanilang teachings is connected to Jesus Christ, yun yung foundation. It is not them per se. It is not Peter who is the foundation. Sabi dito, apostles, plural, and prophets, may end prophets. So sila yung ginamit ng Panginoon Diyos to be the foundation, but it is not because sila bilang tao, but it was because of their message. Because their message was always Jesus Christ. They were witnesses of the resurrection of Jesus Christ. Basahin niyo na mabuti yung Book of Acts. Ano lagi nilang sinasabi? Kayo, pinako niyo si Kristo, pero binuhay siya ng Panginoon Diyos. Kami mismo pinili ng Panginoon to be witnesses. Kitang-kita namin. Si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, kami kita namin. Ito kung anong iglesia, itong ebanghelyo, at ito, that Christ died according to scriptures, that Christ rose again from the grave. At you want proof? Merong mahigit, mga more or less, sabihin na nating 500 na nakakita na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay at ang iba sa kanila namatay na, pero marami pang buhay. Pwede niyo siyang kausapin. So yun ang gusto niyang ipakita. Ang foundation ay yung message ng mga apostles at ng mga prophets. Kaya yung apostles' teaching, it was more focused on Jesus Christ, kung sino siya. So, because they are the foundation, yung role nila was unique and cannot be repeated. Today, naririnig ko, may ginagamit minsan na si apostle ganito. Okay, so maybe they just want to use it, pero never put in your mind apostle in the sense of Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle James, etc. Huwag ganun. Kaya minsan ayokong ginagamit yung mga ganung terms dahil nami-misunderstand minsan ng mga tao. Hindi mo na mauulit yun. It is a foundation. Hindi yung pag nagtayo ka ng foundation, mamaya, after 5 years, magtayo na naman tayo ng pundasyon. Hindi na kailangan. Patungan mo na lang yung pundasyon. Hindi yung every 5 years, nagtatayo ka ng foundation. Kaya yung kanilang tinuro, yung kanilang sinabi, hindi yun magbabago. And because of that, the church must guard against 2 dangers. Ang isa is the first danger of abandoning the foundation. Huwag nating tatalikuran yon. Mangyayari na mag-abandon tayo ng foundation when a church is slowly beginning to compromise the truth of God because the surrounding culture no longer accepts it. Darating kasi yung time, or dumarating na yung time, that the world will be angry at us because we speak against sin. Noon may mga klase ng mga kasalanan, kinahihiya ng mga tao. Magpapakita lang sila na gano'n, parang babae, pag nasa peryahan. Pero pag natapos na yun, balik na sila dun sa normal na kung ano yung katanggap-tanggap sa society. Ngayon, lantaran na. Wala nang pakialam, lalaki ako, mukhang babae, mukhang ganito, mukhang ganito. Wala nang problema. Pinagmamalaki pa, pinapalakpakan pa. And then when we speak about it, because it is what God says, magagalit ang mga tao sa atin. Magagalit ang mga tao sa atin pag sinabi natin na ayaw ng Panginoon Diyos yung ganito.
Ayaw ng Panginoon Diyos yung relationship ng babae, lalaki, hindi kayo mag-asawa, wala kayong commitment sa isa't isa, nagsusubukan lang kayo, and then pag hindi pwede dito, iba na naman, tas ganyan. Hindi pwede yung ganun. And again, when you abandon the foundation, yung tinuro ng mga apostles, and particularly when you abandon Jesus Christ, when you start talking about Jesus Christ, you talk about sin. Kasi bakit mo kailangan tanggapin si Jesus Christ? Dahil sa kasalanan eh. Dahil sa galit ng Panginoon Diyos sa kasalanan, ang puot niya nasa atin, kailangan natin si Jesus. You don't just talk about Jesus as an example. You talk about Jesus as the Savior, tagapagligtas. Hindi yung gayahin natin si Jesus. Some religions talk about Jesus. The best example, gusto mong kabutihan, follow Jesus. No, we don't just follow Jesus. We surrender our lives to Jesus and accept Him into our lives because He is our Savior. So do not abandon the foundation. We must guard against that. Secondly, we must guard against trusting in something other than the foundation. Ang ibig ko sabihin is, instead of trusting in the gospel, we trust more on the gifted teacher. We trust more on the well-known family. Uy, ingatan natin, bantayan natin yung pamilyang yan kasi yung pamilyang yan ang nagpatayo nitong building na to. Kaya kung ayaw nilang ganito, sige na lang, kahit hindi kayo nag-agree, kampihan nyo na lang. Umuo na lang kayo ng umuo. Baka mawala yan. Baka hindi na magbigay ng malaking tithes yan. Alam mo ba na 80% ng natatanggap natin galing sa pamilya. No, you don't do it that way. Because when you do that, you're trusting in human beings, not in God, not in the foundation na sinetap. We must trust in, ano ba sabi ng mga apostles? Tao ba ang tiningnan nila? Hindi eh. Gifted leader ba? Hindi eh. Successful program ba? Beautiful building ba? Hindi eh. Financial resources ba? Okay tayo dito, marami tayong pera sa bangko. Hindi. Praise God kung marami kang pera sa bangko, kung marami kayong naipon. Pero always remember, Lord, in an instant, pwedeng mawala lahat yan. Sabi ko nga, kahit na may 500 million kayo sa bangko, ang kaya lang garantihan ng bangko sa naiintindihan ko, 1 million lang. So pag may nangyari, wala na lahat yung almost 500 million mo in an instant. Tinan niyo nangyaring, ano ba yun, lindol dun sa Los Angeles ba yun? Ang yayaman. In an instant, ano nangyari sa kanila? So ito yun, yung foundation, wag nating tatalikuran, wag nating papalitan. We can own, ang talagang paraan to honor yung mga founders, yung mga nagamit ng Panginoon Diyos, is to remain faithful to the truth that they proclaimed. Yun ang paraan. Of course, ultimately, hindi sila yung honor ang Panginoon Diyos. Pero yung mensahe nila ang nakapagpa-born again sa inyo, of course, because of Jesus Christ, wag sila yung itaas. Sabi niya, thank you. Maaring nagamit ako ng Panginoon, shepherd's call. You appreciate me, I appreciate that, but please, don't stop with me. Sabihin niyo, nagamit siya ng Panginoon. Ang Diyos, si Jesus Christ, nagamit niya si Joram. Ordinaryong tao lang ako. No, yung iba na mataas ang pagtingin sa atin, sorry, I have to say this, I'm just an ordinary person. Pagdating ko sa Davao City, hindi ako pinapansin doon, dinadaan-daanan lang ako. Anong natapos ko? High school graduate lang ako. Pag sinabing high school graduate, noong panahon na yon, grade 10. Hindi pa ako nakaabot ng senior high. Yan ang natapos ko. Wala akong formal theological training tulad ng iba. Yes, nakadaan ako ng TEA, pero hindi yung galing ito sa ganito kataas. Hindi. So hindi ako. Kung nagagamit ako ng Panginoon, pati ako nagugulat. Pag nakapakinig ako ng programa, kung bihirang-bihira ako makapakinig ng minsan lang, papunta kami kasiniging sa hospital dahil nga sa problemang dinaanan ko. Yung program namin sa Davao City, 6:30 to 7 in the morning. Papunta kami doon ng maaga, 6:30. So sabi, pakinggan nga natin. Nung pinakikinggan ko sarili ko, pati ako gusto kong sabihin na, ang ganda ng mga sinabi, kung hindi ko lang kilala, ang ganda ng sinabi nito. Gusto ko nang pakinggan uli yung continuation bukas. Bakit ganun ang feeling ko? Dahil hindi ako Naggamit lang ako ng Panginoon Diyos. Hindi ko mataas ang sarili ko, kaya nahihiya ako pagka minsan papakuha ng picture.
oo na lang, kaysa naman, hindi, ayoko, ang pangit naman ng ganon. O sige na lang. Pero please, let us never forget, it is God. Kung nagamit si Brother Franco dito, it is God, it is Jesus Christ. Kung dahil, kaya kayo tumibay at umayos ang iglesia because of His foundation na pinipreach niya, because of Jesus, focus on Jesus Christ. Instrumento lang siya. God can use any other person. So yun yung unang makikita natin dito. So ang ibig sabihin nito, in light of this, ang laging dapat na importanteng tinatanong nyo sa inyong sarili is this: is God's Word still governing our faith and practice? Is the apostolic gospel still at the center of our preaching and our ministries? Are we measuring everything we believe and practice by the truth that God has revealed? Alam niyo kaya ang ganda nung yung 5 solas. Yung 5 solas kasi ganito sola scriptura, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, solus Christus, Christ alone, soli Deo gloria, to God alone be the glory. 3 lang talaga yung pinapakita nun Yung isa, una, ang Biblia ang final authority ng ating paniniwalaan. Yung susunod na 3, related sa Ebanghelyo yun. Yung susunod na isa, soli Deo gloria, sa Diyos mo ibigay lahat ng kaluwalhatian kasi sa Kanya galing ang lahat. Kailangan kasama yun sa inyong yung shinare ko nga kanina, yung we believe this, na naniniwala kayo sa scripture Let this guide you. Pag gagawa kayo ng desisyon, ano sabi ng Bible? Kaya kami nung mag-decide kung sino magiging elders ng church namin, may mga nakita kong mga kalalakihan na parang feeling ko, pwede ito maging elder, sama ka sa meeting. Ikaw, pwede ka sama ka sa meeting. Nag-meeting kami. Yung unang bahagi ng namin, business meeting, yung ikalawang bahagi ng meeting namin, inaaral namin chapter by chapter yung libro ni Alexander Strauch on biblical eldership. Pero pag nagbi-meeting kami, tinitingnan ko, paano mag-isip itong mga taong ito? Yung isa, magaling, successful businessman. Pero tuwing gagawa siya ng desisyon, corporate lagi ang tumatakbo sa kanyang isipan. Tinitimbang base sa, wala tayong kita dyan, malulugi tayo dyan, ganito, puro ganon. Pero yung dalawang elder na isa na nakikita kong magiging elder, laging, Pastor, kasi sabi ng Bible sa ganito, ganyan, papakita na kung ano sinasabi ng Bible. O sino ginawa kong elder? Obviously. Yung pag nagdesisyon, Bible. Ito yung final authority All Scripture is breathed out by God and profitable for reproof, for correction, for training in righteousness, for rebuking, so that the man of God may be fully equipped for every good work. Ito yun salita ng Panginoon Diyos. Ito yung standard natin. Ngayon, ang problema, mape-pressure sa government official, pag may ganyan, lalo na yung eleksyon. Naalala ko may isang eleksyon Ano na ba nangyari nun? Basta pinaano lahat na tumayo, lahat ng ganito, ganyan-ganyan. Napansin ko, ako na lang yata nakaupo. Tapos parang napansin ko na, teka muna, awkward dito masyado. Umalis na lang ako doon. Kaya sabi ko, yung sinasabi nito, gusto niya sumuporta itong mga tao doon sa kanya, tatakbong eleksyon. Sandali muna. Ano ba pinag-usapan natin dito? Iglesia ba tayo dito o politika? Hindi politika yung priority natin Kaya kung isipin natin, sino man na manalo man si ganito, ma-impeach man si ganyan o hindi, ultimately, wala man perfect na tao Kung sino mailagay dyan, eventually, of course, may nakikita tayo, dapat si ganito, ang daming ginawang mali o ganyan. But ultimately, the problem of man is sin. His relationship with God. It is not, palitan na natin si president na ganito, maging si ganyan na. Hindi yun iglesia tayo. Hindi tayo political organization or what. We are a church. We are the representatives of God who created the whole universe. The whole universe. Hindi lang tayo Pilipinas. And so we obey our master kung ano sinabi niya. Kung anong gusto na i-prioritize natin ayon sa sinabi ng Diyos, yun ang priority natin. So, sorry, balik tayo dito sa nalayo na ako. So, unang-una again, na unang puntong pinapakita ni Pablo dito, God has laid an unchanging foundation. Yung foundation, yung apostles and prophets, it is more because of what they said that has connections
that has a connection with Jesus Christ. Pero pangalawang makikita natin dito, si Apostle Paul sabi niya, Christ Jesus Himself is our cornerstone. Sabi dito as Paul continues, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Itong mga salitang ito brings us to the very heart of this passage. Yung mga apostles and prophets are the foundation because their message came from Jesus Christ. They proclaimed Jesus Christ. They pointed people to Jesus Christ. But Jesus Christ Himself holds the highest and most important place in the church. So 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ang tawag ni Pablo kay Jesus Christ, He is the foundation. Pero dito, sabi niya, ang apostles daw at ang prophets ang foundation. Is there a contradiction? No. Iba yung perspective na pinapakita ni Paul sa 1 Corinthians 3, iba yung foundation na ginagamit niya dito sa Ephesians chapter 2 using apostles and prophets. It is their message that is connected to Jesus Christ, kaya sila tinawag na foundation. Pero sabi dito, Jesus Christ is the cornerstone. Iba-iba ang mga views ng mga Bible scholars, pero they say yung cornerstone yung pinaka-corner. At dahil dyan ang pinaka-corner, parang yung mga panday, yung mga karpintero, dapat sundin nila kung ito yung dapat yan ang guide. Hindi ka pwedeng lumiko dito, dapat lahat dyan. Nandyan ang pundasyon, si Jesus Christ din, pero ginamit ng Panginoon Diyos yung mga apostles and prophets para establish yon. Pero si Jesus Christ ang sentro pa rin ng lahat. Siya dapat ang gabay, siya ang standard natin. Ang gusto ng Panginoon Diyos that we all become Christ-like. Si Jesus Christ ang sentro. Si Jesus, hindi si Mary, hindi si Joseph, hindi yung mga elders, kundi si Jesus Christ. Sabi ng Isaiah 28 verse 16, Therefore thus says the Lord God, Behold, I am the one who was laid as a foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Sabi ng Psalm 118 verse 22, it speaks of the stone which the builders rejected becoming the chief cornerstone. And si Jesus, in-apply niya yun sa kanyang sarili. Now si Paul, sabi niya, Jesus Christ Himself is the cornerstone of God's church. Si God ang naglay ng stone na yon, and the whole building must stand in proper relation to that stone. Kaya pag sinabi natin si Jesus Christ is the cornerstone, the questions we ask are, is our teaching aligned with Christ? Now, let me pause for a while and you think about this. Maybe let me talk to the pastors here. Pag kayo ay nagpipreach, what are you doing? Are you entertaining the people more? And offering practical advice more rather than preaching Christ? Kasi minsan ganun pag alam nilang gusto ng mga tao na natatawa sila, ano nangyari pagkatapos ng service? Mas naaalala pa ng mga tao yung kwento ng pastor kesa yung kanyang turo, kesa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag ganun na nangyari, kailangan teka muna, is my teaching aligned with Christ? Or more on the culture? Kung ano nangyari ngayon sa mundo. Another, is our worship aligned with Christ? Yung worship natin, is it just to impress? Or again, is it to showcase our human ability para ipakita na magaling tayong kumanta, magaling tayong tumugtog ng ganito, magaling tayong mag-drums? Or is it because we're really worshiping Jesus Christ, aligned to Christ? Are our songs pointing to Christ? There was a time sa dati naming church, parang wag na tayong magkantahan ng mga praise songs and worship songs. Kantahin natin secular music na. Minsan may iba pa na, kantahin natin itong, porkit siguro may I love you. Alam nung iba na secular music. Pero sabihin, kantahin natin ito kay Jesus. Hindi dapat ganun . Is it aligned with Christ? Is our leadership aligned with Christ? Again, eto na naman. Kung anong tinuturo ni Jesus, ano tinuturo ng salita ng Diyos, yun ba yung mga leaders na natin? Or, tulad sa iba, bang alam ko, na pag sinabing deacon, kunin natin deacon ganito. Bakit? Yan yung mayaman .
malaking magbigay siya dito eh. Siguraduhin niyo, maging deacon yan ha. Para lalo pang lumaki ang giving niya. Pag may pangangailangan tayo, lagi niyo malalapitan yan. Handali muna. Ito ba yung standard na nakalagay sa scriptures o hindi? Uy, gawin nating elder yan. Bakit? Kasi ano yan, may political influence yan eh. Is that what scripture says? So again, it must be aligned with Christ. Our relationship must be aligned with Christ. Our mission must be aligned with Christ. Everything that we do, ang tanong natin, ito ba ay naaayon sa kagustuhan ni Jesus Christ? O dahil lang sa itong katanggap-tanggap sa ating mundo? O dahil ito yung gusto ng mga influential na mga tao rito? O dahil ayaw nating mawala itong mga malalaking magbigay? Hindi. Kundi, sabi ng Panginoon, kung mawawala sila dahil ayaw nila itong salita ng Diyos, so be it. Masakit sa simula. But if you are faithful, matutuwa ang Panginoon. And that's what's important. That Jesus Christ is honored and glorified. One more thing, sabi dito sa ating text. Ikatlong aspeto na gusto kong bigyan ng diin. God is building us into His holy dwelling. Sabi ni Paul, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by His Spirit. Itong mga verses na to, dinidescribe kung ano ang ginagawa ng Panginoon Diyos ngayon. In Christ, God joins us together. In Christ, He grows us in holiness. Through the Spirit, God dwells among us. So tinan niyo una, no? In Christ, God joins us together. Sabi ni Paul, in whom. Etong whom dito is si Jesus Christ. Everything Paul says about the church's unity, growth, and holiness happens because we are in Him. Jesus Christ is not only a part of the church, the whole structure exists in Him. Now, ang focus dito ni Apostle Paul is the whole structure. It is not just individual believers, but in God's people together. I think this is important to understand. There are Christians today na ang feeling nila, ang importante lang is to have a personal relationship with Jesus Christ. You ask them, anong church ka bahagi o part? Minsan, pag umaga, pag nandito ako, dito ko ma-attend. Pagka malilate ako, meron namang afternoon service, doon naman ako. Wala siyang talagang church. Pero hindi, ang sabi dito ni Apostle Paul, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Yung pinagtipon ng Panginoon, pinagsama-sama niya, grows them into a holy temple in the Lord. So, hindi lang ito isa. But the point that I want to emphasize is, dapat you're part of that church, that group of people that God is building, that God is joining together, that will become the dwelling place of God. If you call yourself a Christian and you do not belong to a local church or not part of the local church, alam niyo, you're sinning against the Lord. Yun ang reason kung bakit sa aming church, hindi ko pinapa-communion. Ang position namin sa church, hindi ka pwedeng mag-communion pag sinabi mo ikaw lang ay Christian. Pero pag tinanong, anong church ka? Ang sinasabi namin, if you're part of Solideo Gloria, you may join us. If you are part of another evangelical church, na totoong church, you may join us. Pero ang implication ng mga statement namin yan is kung sinasabi mong ikaw ay born again but you don't want to become part of the local church, you cannot be part of the communion also. Ang communion is not just showing our vertical relationship with the Lord, it also shows our horizontal relationship with one another. Tingnan niyo ang case ng 1 Corinthians 11. Bakit tinuro ni Pablo yung communion? Bakit? Kasi yung mga mayayaman, ayaw nila makipag-identify sa mga mahihirap. So kakain sila lang, hindi kasama ang mga pulubi. So ano nangyari doon? Dahil nag-aaway-away sila doon sa loob ng iglesia, na dapat yung church na yon nagpapakita ng union between everybody, anuman, mayaman, mahirap, matalino, hindi, o anuman ang kanya. Dapat Hudyo o Gentile, pag nandun sila sa isang, magkakasama sila, magkakapatid sila. So dahil hindi ganun ang kanilang mindset, ano sabi nila? Ano sabi ni Paul? This is the reason why some of you are sick,
some of you are weak, and some of you are asleep. A euphemism for dead. Kaya ang iba sa inyo patay, pinatay ng Panginoong Diyos. Pero tingnan yung konteksto nun, yung kanilang relationship with one another. It shows sa mata ng Panginoon, it is important. God is building, grows into a holy temple in the Lord. Eto, sama-sama to. Magkakasama, hindi ito independent Christianity. There's no such thing. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by His Spirit. Again, ang gusto ng Panginoon Diyos in bringing us together is so that we might be at peace with one another. Kung meron tayong awayan, gusto ng Diyos, magpatawaran tayo. Ang gusto ng Panginoon Diyos, sama-sama tayo. We cannot escape the fact na kanya-kanya tayong personality. May iba, silent type. Yung iba, medyo open pero hindi ibig sabihin na porket ikaw masyadong tahimik lagi, ito nagsasalita, ayaw mo na sabihin mo, ayoko na sumama dyan. Bakit? Ayoko siya Ba't ayaw mo sa kanya? Ayabang Ba't mo naman nasabing mayabang? Salita na salita Dahil lang salita na salita, mayabang na? Hindi man ganun ibig sabihin nun. Pero makikita mo, matulungin, very loving, very caring, very forgiving. Kanya-kanya tayong personality Yung iba talaga silent type. Huwag rin natin pipilitin yung mga silent type na, ba't ikaw, dito ka? Hindi mo alam, siya pala yung pray ng pray lagi Nauuna dito, hindi masyado nakikipagkuhan sa mga iba dahil ando siya nag-i-intercede. Bakit nandito ka lang sa loob? Labas ka, doon ka. Siya nagpe-pray, kaya siguro binebless ng Panginoon yung iglesia dahil sa mga intercessors na to na behind the scenes. May kanya-kanya tayong place Pero bawat isa na may bahagi dito, ginagamit ng Panginoon Diyos to build them together so that the presence of God is manifested. Yun ang nais ng Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na makilala lang ang church ninyo dahil may magandang building, kundi dahil pagpasok ng mga tao dito at narinig nila yung preaching ng salita ng Diyos at nakita nila yung relationship ng bawat isa, nakita nilang nagmamahalan, nakita nilang dito sa isang side, mayayaman to. Kilala ko to. Ito yung mga pinakamayaman sa lugar na. Pero pag nakita niya yung katabi, yun yung nagpapalimos doon sa Dito rin pala umaattend. Wow, imagine kung anong magagawa nun. One time doon sa aming church, may mga may kaya, may mga may kotse. Pero may isa doon na babaeng, ang tagal na umaattend sa amin, para siyang kumbaga dito sa Baguio, ifugaw. Pero nakita ko siya, sabi ko, Sister, ang bayang. Di ba, ano ka na umatid? Nag-apply ka na ba for membership? Hindi pa, Pastor, nahiya. Mag-apply ka na ng membership. Punta ka, secretary ko, hingi ka na application form, fill up ka. May tutulong sa'yo pag hindi mo alam kung anong gagawin mo, paano magsulat ng testimony mo. Tutulungan ka. And it doesn't matter. Mayaman, mahirap, pulubi, kung governor, mayor, o street cleaner. This is what the Lord is doing. Being joined together grows into a holy temple in the Lord. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Is that our mindset? Your 45th anniversary, I don't know kung pero in the future, iisipin nyo lang ba, 45th anniversary natin, tinan nyo tayo, puro mga gwapo, ang gaganda, mga yayaman. Walang sasama dito sa ating bawal dito ang Indian bawal dito ang Thai bawal dito Chinese puro lang tayo Kapampangan. Hindi pwedeng bawal din yung Tagalog Hindi ka, Pastor, matuto ka magkapangpangan. Alala ko na, nasa Cebu ako nung bago pa lang ako, sinabihan ako ng mga tao doon, nandito ka sa Cebu, matuto ka mag-Cebuano hindi ka pwedeng mag-Tagalog. Ewan ko siguro hindi na ganun. Huwag kayong magiging ganun dito, please. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Be a church that is wide open to any person. They need the gospel. They need Jesus Christ. Yung message ng mga apostles and prophets, ang pundasyon ninyo. Hindi yung mga sikat dito sa inyo, kundi yung message nila about Jesus Christ. Si Jesus Christ ang cornerstone. Siya ang susundin natin, siya ang standard natin. Hindi si ganito o hindi si ganyan. Hindi. Natutunan namin kay pastor na gano'n. Siya dito, puro ganito dapat, puro gano'n Hindi. Kung balikan niyo yung scripture, pag nakita niyo,
Ay, mali pala si pastor. Sabi na, pwede palang gawin ng ganito. Sundin niyo yung sinasabi ng Bible. Hindi si leader ninyo dati na gano'n. Kahit gaano pa siya ka-influential. Kahit na yung pa yung kulturang nasimulan niya dito, again, yung kultura na ba yun ay ayon sa salita ng Panginoon Diyos? Jesus Christ is the cornerstone. And then sabi dito, it is God laying down, making you a holy temple. By the way, grows, being joined together, grows into a holy temple. Nakakita ba kayo ng temple na nag-grow? Wala. Hindi ito lalago na after 5 years, 50 feet na itong Dati 10 years ago, 25. Hindi yon. Kasi nga, hindi ito ang pinag-uusapan dito, the growth of the people, their growth in holiness, their growth in Christ-likeness, their growth in love for one another, their growth in fulfilling kung anong kalooban ng Panginoon Diyos. Be that kind of a church. Follow what God says in His Word. Align your mind to the purposes of Jesus Christ. And I pray, again, na magamit kayo ng Panginoon Diyos to become salt and light in this community. But that can only happen kung kayo ay mag-align dito sa mga sinasabi ng Panginoon Diyos sa Kanyang salita. Let Christ be your foundation. Or let the message of the apostles and the prophets be your foundation. Let Jesus Christ be your cornerstone. Be a holy dwelling of God, wherein God's presence is felt and manifested in your midst. When you worship, yung mga kanta, parang pwede nilang iuwi at isa-isahin sabihin, biblical talaga tong kantang ito. Hindi yung kantang porket ang sarap lang ng tono, hindi, everything must be aligned with, sabi ng Bible Pag kami mga bagay na tinuturo yung pastor na medyo hindi nyo nagustuhan, imbis na i-criticize nyo kagad siya na, hindi ko gusto yung niya, tanong nyo muna, teka muna, Lord, yung bang sinasabi niya ay talagang ayon sa salita ng Diyos, di i-check nyo sa Bible. Kung yung tinuturo, kung mag-take kayo na notes, and then pag nakita nyo, tama yung sinasabi niya. Mali yung ginagawa ko. Lord, I'm really sorry. Tulungan niyo po ako. Lununin yung aking pride. Mapatay itong pride ko. Sumunod ako. Kasi yung sinasabi niya is according to the Word of God. Again, everything is aligned to Jesus as the cornerstone. And we're becoming holy. We're becoming the kind of people that would reflect the character of Jesus Christ in this unbelieving and in this darkened world. And I pray that the Lord will bless you, not primarily materially, but the Lord will bless you spiritually for His honor and for His glory. So stand up and pray. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong awa. Kayo po ang dahilan na merong Kalulot Baptist Church. Gumamit po kayo ng mga tao, pero Panginoon, kayo ang humipo sa kanilang mga puso upang ma-accomplish ang inyong mga purposes. Kayo po nag-arrange ng mga circumstances sa iba't ibang seasons nitong iglesyang ito. Kaya umabot sila ng 45 years. O Lord, we're praying para po sa older generation ng iglesyang ito, na nawa po sila ay maging maayos ng mga modelo. To the point na tulad nung sinabi ni Paul, follow me as I follow the Lord, kaya nilang masabi to the younger generation. Tulungan niyo po ng older generation will pass on the truths na naayon sa inyo pong salita to the younger generation. Tulungan niyo po yung parents to be able to pass on the truths to their younger children. Tulungan niyo po, Panginoon, ang kanilang pastor at ang mga re-raise na mga elders sa iglesyang ito to be faithful in declaring your word, preaching the gospel, praying for your people. We pray para sa mga deacons na meron na sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, that they will be holy. That they will be people who will do your work in order that their elders, their pastors, their leaders will be free to focus on Scripture, on preaching your word and praying. And Lord, we pray na yung po mga members dito will not be proud, will not take pride in buildings or in even numbers, but they will desire only to honor and glorify you.
We pray that this church will be a humble church, will be a blessing even to other churches and the community here. We pray, Lord, that you will use this congregation to share the gospel to their neighborhood. And we pray that many would be added to their number. Many would come to a saving knowledge of Jesus Christ. We pray that there will be a new set of Bible teachers who will be faithful in declaring your word, O God. Gamitin niyo po yung mga trainings na gagawin dito, Panginoon, para po lalong tumibay ang inyo pong iglesia. Panginoon, muli, wala po kaming magagawa apart from you. We pray, Lord, for your purposes to be accomplished in and through this church. Again, we give you praise, glory, and honor, O Lord. Maluwalhati po kayo sa lahat ng mangyayari sa iglesyang ito, Panginoon. Dahil ito ay sa inyo. Kayo ang pundasyon talaga nito, Panginoon, si Jesus Christ. He is the foundation, ultimately, and the cornerstone. And we pray, dear God, that this church will give you honor and glory. And Lord, we're praying for those who are not yet saved again. Please touch their hearts. Allow them to hear the gospel clearly. Allow them to continue to attend. And dear God, we pray, may the gospel one day come upon them with such power that their hearts will be convicted of sin and they will be granted the gift of repentance and faith, that they may run to Jesus and believe in Him as their Savior and Lord. Thank you, O God, for what you're going to do. Because all of these we ask and pray through Jesus, our blessed Savior. Amen and amen.